Hello po sa bawat isa sa atin na nakikinig sa ating bidyong ito, ang Pastor ng Bayan. Nawa ang kapayapaan ng Panginoon ay mapasa atin at ang kapangyarihan ng Holy Spirit ang siyang magbigay sa atin ng kaliwanagan, kapangyarihan sa bidyong ito. Ang pamagat ng ating video ngayon ay sa English, "The pain passes away, but the beauty remains." Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na kung saan ang salita ng Diyos muli ang aming pakinggan. Nawa, Panginoon, na ang inyong Espiritu Santo ang siyang maghari sa aming puso't damdamin sa gabing ito. Sa ganon, ang salita ng Diyos ay maging makapangyarihan na maihatid sa bawat isa sa amin. Sa inyo lahat ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Mga minamahal na tagapakinig, suki ng ating channel, ang Pastor ng Bayan. Gabing ito ay talakayin natin ang isang pamagat na "The pain passes away, but the beauty remains." Sa panimula, ating pansinin ang lahat ng mga ginawa ng tao, man's achievements, na kung saan ay daan-daang taon na ang lumipas at nanatili pa rin ang kagandahan ng mga gawa ng tao. Number 1, ang Golden Gate Bridge sa San Francisco, California. Tungtulang ito, ang bridge na ito ay bantog na bantog hindi lang sa North and South America, kundi sa buong mundo. Huwag ang bibig ng tao ang Golden Gate Bridge, ang kagandahan at ang katatagan ng tulay na ito. Ginawa ito ng mga tao at maraming sakripisyo ang kanilang ginawa upang ito'y mabuo. Sunod ay ang Eiffel Tower sa Paris, France. Ito rin ay nagsisimbolo ng Pransya, kung saan ito ang kagandahan nito at ang katatagan ng tower na ito ay bantog na bantog sa 4 na sulok ng daigdig. Pangatlo ay ang Great Wall of China, na kung saan hundreds of years na ito na ginawa ng mga Chinese, unti-unti. At ang gawa ng taong ito, sabi ng mga astronauts doon sa buwan, ay makikita nila ang Great Wall of China mula sa buwan. The only man-made structures na ginawa ng tao na makikita sa buwan, Great Wall of China. Hanggang ngayon ay nagiging tourist attraction ito sa milyon-milyon ng mga tao sa buong mundo. Ang Panama Canal na ginawa din ng tao, dahan-dahan, ngunit sa katagalan, ang hirap ng tao sa hukay ng kanal mula sa Central America. Doon dumaan ang maraming mga barko, malalaking mga barko, upang mapaikli ang biyahe ng mga barko from east to west, o baligtad, from west to east. Nagiging maikli ang biyahe ng mga barko dahil sa pagbukas ng Panama Canal, dividing North and South America. Ang Suez Canal na nag-divide din ng Middle East upang magbigay ng maikli na biyahe ng mga barko, maritime vessels, Suez Canal at ang Panama Canal. Ito ngayon ay naging simbolo ng hirap ng tao sa paggawa ng mga structures upang magiging simbolo ng kanilang hirap at pagod at pawis. At ngayon ay na-enjoy ng mga tao ang kanal na ito. At ang panghuli na gawa ng tao ay ito ay istorya ng isang matandang pintor
na nagpipinting sa canvas. Sa ilang taon niyang dahan-dahan na ginagawa ang painting na ito. Hanggang isang araw ay nabisita siya ng kanyang kaibigan. At nakita ng kanyang kaibigan kung paano hirap na hirap ang matandang ito na gumagawa ng kanyang obra maestra. At nakita ng kanyang kaibigan ang hirap sapagkat ang kamay ng taong ito ay halos hindi na niya maiangat dahil sa pagod at sa tagal ng paggawa niya ng obrang maestra ito. Hanggang siya nag-comment siya, "My friend, you are so much in trouble, you are so much in pain sa inyong paggawa ng obra maestra na yan. Ano ba yan? Mukha ng isang babae yan. Naawa ako sa iyo, kaibigan, sapagkat hirap na hirap ka. Ilang taon mo nang ginawa yan." Masagot ng matanda, sabi niya sa English, "My friend, the pain will just pass away, but the beauty will remain." Sabi niya, "The pain will just pass away, but the beauty will remain." Oo nga naman. Sa ngayon, ating maunawaan ang sinabi ng matandang pintor na yan, na walang iba kundi si Leonardo da Vinci. Alam niyo kung anong ginawa niya? Hanggang ngayon bantog na bantog yan, ang The Mona Lisa. Mona Lisa, kung titingnan mo sa Google at sa World of Guinness Record, ang Mona Lisa ang pinakabantog na pintor na ginawa ng isang pintor. At ito ngayon ay nagkakahalaga ng $86 million. Pintura lang yan, larawan lang ng isang babae yan na parang hindi rin kagandahan na babae. Pero nakapagtataka kung bakit sikat na sikat ang Mona Lisa. It's worth $86 million. Imagine, $86 million. How much is that in peso? Multiply mo sa 50 na lang. Parang hindi ka panipaniwala ang isang painting na napakasikat na ngayon, ang Mona Lisa, na nandun ito sa France, sa kanilang The Louvre of France. At sikat na sikat ito. Ito'y ginawa ng kung ilang taon na ginawa ng matandang pintor na ito. At ang sabi niya, ang aking paghihirap, ang kirot ng aking katawan, ang kirot ng aking kamay na gumagawa nito, it will just pass away. Lilipas lang ang kirot. Ngunit ang kagandahan ay manatili. Tingnan mo nga naman, patay na si Leonardo da Vinci. Hundreds of years na, pero ang gawa niya ay nanatili na sikat ngayon. Ang The Mona Lisa. These are some only of the great achievements of human. Mga gawa ng mga bantog na gawa ng mga tao. Ngunit sa ating mensahe ngayong gabi ay basahin natin ang 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Ito ay walang iba kundi ang ginawa din ng isang tao. Tao na nanggaling sa langit. Siya'y anak ng Diyos na nagpakatao, naging tao, pag gumawa siya ng isang obra maestra. Ito basahin natin ang 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, but he rose again the third day according to the Scriptures. This was an achievement, monumental achievement of a man who loves the world so much. Because of his love,
He suffered so much on the cross of Calvary. His suffering started at the hall, judgment hall of Pilate. In that judgment hall, Jesus Christ was sentenced to die on the crucifixion, to die on the cross of Calvary. And starting at the hall of Pilate, where he was punished with lashes from the back and all throughout his body. Ang kirot at sakit ng mga latigo ng mga Roman soldiers sa hubad na katawan ng Panginoong Hesus. He suffered so much pain and agony on that judgment hall of Pilate. Katapos na siya ay maparusahan, pinapasan sa kanya ang mabigat na cross paakyat sa bundok ng Golgotha or Mount Calvary. There, he suffered another so much pain. Habang siya naglalakad pasan-pasan ng cross, 3 beses siyang madapa sapagkat ang katawan ng Panginoon na bugbog sarado na doon sa judgment hall ni Pilate ay halos hindi na kayang pasanin ang cross. 3 times siyang dumapa. Kung hindi lang sa tulong ng isang taong si Simon of Cyrene na hindi niya maakyat sa bundok ang cross. At doon sa cross ay ibinuhos ang ngit-ngit ng Panginoong Diyos Ama sa galit sa kasalanan sapagkat the scripture says, Jesus Christ at the time, He bore the sins of humanity. Hindi na siya ang Jesus na anak ng Diyos doon, kundi siya na ang representative ng bawat isa sa atin. Ikaw at ako, tayong lahat, ay nagiging makasalanan ang tingin ng Ama sa Panginoong, sa kanyang anak, si Jesus. Ano pa, sa kalagitnaan ng sakripisyo ng Panginoon, suffering that excruciating pain on the cross, Jesus cried, Father, Father, why did you forsake me? Bakit mo ako pinabayaan sa kalagayang ito? Hindi natin maunawaan na ang Diyos Ama ay pinabayaan ng kanyang Diyos Anak. Why? Sabi ni Jesus. But the biblical answer is that si Jesus ngayon ang siyang makasalanan. Sa tingin ng Ama, siya ang ikaw na makasalanan, ako na makasalanan, tayong lahat na sinner in the sight of God. Kaya tumalikod ang Ama. Hindi niya kayang tingnan una-una ang kasalanan sa cross. Pangalawa, ang kanyang anak sa cross na siyang pumasan ng kaparusahan ng kasalanan. At yan ang isang achievement ng isang tao din. Ang obra maestra ni Jesus Christ, ang the sufferings and the crucifixion on the cross of Calvary. Yan ang gawa niya na 2,000 taon na ngayon ang nakalipas, ngunit hindi pa rin mabura-bura sa kasaysayan ng tao. At hindi yan mabura-bura hanggang doon sa kalangitan. Ang crucifixion ni Jesus Christ ay manatili. Ang lahat na gawa ng tao, magsimula sa Golden Gate Bridge, Eiffel Tower, Great Wall of China, at the Panama Canal, Suez Canal, few among the many achievements ng tao na naging monumental, sikat na sikat sa mga turista. Ngunit iyan na may katapusan sapagkat lahat ng bagay dito sa mundo ay masusunog, tutunawin ng matinding init at itong mundong ito ay mawala. At lahat ng ginawa ng tao ay mawawala yan. Sabagay ang isang maubra maestra na ginawa ng isang tao doon sa cross na walang iba kundi ang ating Panginoon. Ginawa niya ang crucifixion on the cross of Calvary. Yan ang kanyang obra maestra. Arang sabi, the pain will pass away, but the beauty will remain. Anong ibig sabihin? Ang hirap at sakit, ang kirot at tiniis ni Jesus doon sa cross. That was more than 2,000 years ago. Ang kirot at ang sakit doon ay lumipas na, tapos na yon. Ngunit ang kanyang ginawa
hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin sa kasaysayan ng tao. At kailanman hindi ito mabubura hanggang sa langit makasulat ang sakripisyo ni Jesus sa cross of Calvary. Indeed, the pain passes away, but the beauty of the crucifixion of the cross remains. And it will remain forever. It will remain forever. Ito ang ating mensahe ngayon na kung sana maintindihan lang tao. Na ang tao ay nanganganib sa kaparasahan sa apoy ng impyerno during the judgment seat, the last days. The Bible says, it is appointed for every man to die, but after death, judgment. Kaya maraming tao hindi alam nito sapagkat sa kanilang rejection sa gospel, hindi nila alam ang buong katotohanan na ang tao, ano man ang kanyang achievement sa lupang ito, it will just end. Because ang lupang ito, ang daigdig na ito, ay may wakas, may katapusan. Ano ba't sabi ng scripture? It is appointed unto man once to die. Once to die. Kaya akala ng mga tao na sila ay nagsisikap sa mundong ito. Mag-aral na mag-aral, magnegosyo, maghanap buhay. Lahat ng effort ng tao ay para siya yumaman, para siya umasinso. Maganda yan. Subalit, anong sabi ng Bible? All the achievement of man will come to its end. Kaya yung sabi sa scripture na Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die. Once to die. Ang akala natin na ang kamatayan ay magtapos. Ang kamatayan ang siyang magbigay ng gawakasan ng buhay ng tao at ang kanyang mga achievement. But hindi, may dugtong pa. Kaya sabi nung isang pastor sa isang bata na nag-aaral, sabi niya, Pastor, someday I will be an engineer. I will be a structural engineer. I will be a civil engineer. I will build many buildings. I will build many bridges. I will build many structures. The pastor said, well and good. Anak, mabuti yan. Pagsikapan mo ang iyong pag-aaral, at ikay magtapos, at ikay maging engineer, maging sikat, bantog na engineer, gagawa ka ng maraming mga buildings, maraming mga tulay sa pagiging engineer. But sabi ng pastor, after this, sabi ng binata, after this, I will be a renowned engineer. I will build many buildings. Then after this, I will save my money, and then someday, ay pakasalan ko ang aking childhood sweetheart. After this, sabi ng pastor, well, after this, kami magkaanak, magpatayo ng malaking bahay, at kami titira doon na masaya sa aking pamilya. Sabi ng pastor, but after this, well, after this, pag malaki ng mga anak ko, papag-aralin ko, maging professional din sila. Sabi ng pastor, but after this, sabi ng binata, after this, maybe ako ay tatanda na, magre-retire na ako sa aking pagiging engineer at ipasa ko sa mga anak ko ang aking eksperyensya, ang aking karanasan at aking tagumpay bilang engineer. At ang mga anak ko naman ay magiging doktor, magiging engineer, magiging abogadong iba. Pastor said, but after this, for a while, nag-isip ang binata. Naging engineer na ako, nag-asawa na ako, nagkaanak na ako, nakabili na ako ng maraming ari-arian, nakapagpatayo na ako ng bahay. Ano pa ba naman after this? Pastor, ano pa ba ang after this? Tatanda na ako, magre-retire na ako. Then after this, sabi ng pastor, parang hindi niya masabi, hindi niya madugto after this. Sabi niya, Pastor, saan pa nga ba naman ako pupunta kundi mamatay na ako? Opo, sabi ng pastor, wala tayong ibang pupuntahan kundi kamatayan. Lahat nating achievement sa mundong ito ay magwawakas. But after this, sabi ng pastor, sabi ng binata, after this, Pastor, ano pa ba? Patay na ako. After this, wala na, period na. No, sabi ng pastor, basahin mo ang Hebrews 9:27, ang salita ng Diyos. It is appointed unto man once to die, but after this, what is after this? Bible says, after death,
the judgment. Haharap tayong lahat sa paghukom ng Diyos. At doon, yun ang napaka-finale ng buhay ng tao. Ang buhay ng tao ay hindi nagtapos sa kamatayan, subalit magsimula pa lang doon ang tunay na buhay. Haharap tayo sa Diyos sa Kanyang paghatol, paghukom sa atin. Kung ano ang ating ginawa sa mundong ito, atin lang focus ang ating buhay sa mga material na bagay. Wala tayong panahon sa mga spiritual na bagay. Wala tayong panahon sa ating kaluluwa. Then the Bible says, whosoever, if your name is not written in the book of life, you will be cast into the lake of fire. So doon naintindihan ng bata na ang mundo pa lang ito. Kahit ano ang achievements mo, ay may wakas ito. Kaya mga ginawa ng tao, Golden Gate Bridge, ang Eiffel Tower, ang Great Wall of China, ang Panama Canal, ang Suez Canal, lahat ng ito ay magwawakas sa mundo. Subalit ang isang ginawa ng isang tao, ang kanyang achievements, ang kanyang obra maestra, ang crucifixion on the cross, at ang burial at ang resurrection from the dead, ang ginawa ng iyan ay hindi magwawakas. Ages unto ages, for all eternity, that one man's achievement on the cross will remain monumental in man's history. What is that? The gospel of the Lord Jesus Christ, the sufferings of the Christ on the cross of Calvary, and ang kanyang pagkabuhay muli ay magkaroon ng walang katapusan na magandang larawan at hindi ito magtatapos magpakailanman. Purihin ng Diyos at ito ang ating mensahe ngayon. Ulitin natin, the pain will pass away but the beauty remains. Salamat. God bless you. To see the dawn of the darkest day, Christ on the road to Calvary, tried by sinful men, torn and beaten, then nailed to a cross of wood. Oh, to see the pain written on your face, bearing the awesome weight of sin. Every bitter thought
to